Hello beautiful people! Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love, and I'm inviting you to like and subscribe to my channel, and please don't forget to hit the notification bell for more updates on my videos. My vlog today is about my afterglow. Bigla na lang siyang nag-curl down, and sabi ko, hala, anong problema kaya kako nitong afterglow na to at bigla na lang tong gumaganito? Ano kaya kakong drama nito? So, ayun, I've been searching for what happened, kung ano kayang sanihin ng ganitong drama ng mga succulent. Actually, applicable din to sa lahat ng succulent, kung bakit sila nagka-curl down. So, alamin natin kung anong mga dahilan kung bakit sila nagka-curl down. So, ayan. At ano ang drama ng aking afterglow. Ayan. So, hello beautiful people. So, our topic is about update to my afterglow. And ganito na siya ngayon. Hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganito. And kapag ang succulent mo ay nag-curl down, so hindi lang applicable kay afterglow, I mean applicable to sa lahat ng succulent. Kapag nakita mo yung succulent mo na nag-curl down, ibig sabihin hindi daw siya nasa magandang kalusugan. Ayan. So, pwedeng kulang sa araw or excessive sa araw, overwatering, or kulang sa tubig, or na plant shock, yung I mean kapag nilipat mo tapos nirepat mo, na shock siya, or poor tawag dito, drainage din yung sinasabi, pero hindi naman to poor drainage. Pwede din naman na mayroon siyang pest. Ayun. So, I think, base sa observation ko dito sa aking afterglow, ay na, ano siya, na over sunlight. Kasi, yung mga kasama po na succulent nito is nasunog. Oo. Dahil, dito po sa amin, sa lowland, summer pills pa rin po. Medyo malamig na din sa gabi, pero sa araw ay mainit. At katunayan, marami pa rin nasunog sa mga succulent ko kahit na naka-UV sila. So, ganun po yung init dito sa amin. And, ang gagawin ko na lang sa kanya, kasi ano na to, nilagay ko na to sa lilim. So, malambot pa rin siya. Ayan. 'Di ba? Paubos na din yung dahon niya. So sabi ko, hala, anong problema nitong afterglow ko? Para siyang may problema talaga. Kasi, ayan o, itsura. Ayan na may itsura niya, 'di ba? So, iniisip ko na din na ikat na din to. Kaya lang baka mamatay kasi yung kanyang stem. So, probably, iriripat ko na lang din po ito. So, ayun. Magiripat na lang ako. Tapos, isi-check ko na din yung roots niya. Kung baka mamaya may pest din kasi. So, for the soil, I would use a loam soil with pumice stone na mungo size. Ayan. So, dapat pagka nagtanim tayo ng panibagong succulent, kailangan sterile yung soil nyo. So, ano po ba sterile? Ibig sabihin, malinis, free from bacteria, from viruses, mga ganon. So, syempre, hindi naman natin masasabi na talagang sterile yung soil mo. Kung bare ice lang naman yung gagamitin mo, diba? Syempre, makikita mo yan through microbiology, ganyan. Tapos, meron din tong mga dahon-dahon na binulok. Ayan, serve as pataba. Ayan. So, kunin ko lang yung aking mga kagamitan. So, ayan, remove lang po natin yung old soil nito. So, pang ilang repat ko na sa kanya.
So, let's check for the roots kung okay. Kasi, di ba, itong afterglow na to talaga, mahirap din talaga siyang pakisamahan. Ayan. So, check natin yung roots. Ang hirap palang mukhang okay naman. Kasi yung mga ganitong whites is healthy. So, I don't see anything din na pest. Parang ang hirap pala mag-air dry. Piruin mo yung ating mga succulent vendor. Mag-air dry ng 100 plus na succulent. My God. Tapos ang dami-dami ko pang binibili. Ayan. So, okay naman yung ugat niya. Healthy. So, ayan. Okay naman. Kuha lang ako ng panggupit for the ugat. Magti-trim ako. For new roots. Ayan, so mabongga yung kanyang ugat. Okay naman, wala akong nakikitang pest and healthy. Ayan, may tumutubo din ng mga babies sa kanya actually. Ayan, tapos nalalambot. So, yun nga, kung ganito na nalalambot, sobrang init din, ganyan sila, tsaka underwatered. Pero tinubigan ko na kasi to pero ganyan pa rin siya. Ayan. So, lagay na natin siya dito. So, mas malaki yung pot niya. Sige, dito na lang din. Kasi dati ang laki-laki nito, bigla na lang nag-shrink. So, again, this is loam soil and bagong lupa po siya. Sterile siya. Loam soil plus pumice stone. And kapag bumibili po tayo ng loam soil, yung malaki, with the with the ipa, binulok na ipa. So, mas maganda din talaga si RH yung gagamitin kasi mali ako ng lagay. CRH yung gamitin para walang source of fungus. Pag kasi po fresh na ipa ang nilagay nyo, source po ng fungus yan. Ayan. So, tanggalin ko ng mga dried leaves. Nauubos na itong aking rubidona, rubidona tuloy, afterglow. And then, I will put bunny poop pa rin. Oops. Natatakot ako sa mga bilog-bilog na putik. Akala mo tain ng pusa ba yun? Di ba? Pagka bumibili kayo ng ng buong tapos
Yung loam soil ganyan eh. Kasi moist siya, diba? So, may bilog-bilog na na lupa. Ayan. So, hopefully, ay umokay to. So, medyo malaki po yung pot niya. Ayan. Baka ano to, manibago to. Sabihin niya, hala! Ang laki ng pot ko. Baka malunod ako dito. Ganyan. So, ito lang yung available kong pot as of now. Ayan. Panipop yung nilagay ko na pataba. Ay, natatawa ako sa tae ng pusa. Visit ng mga pusa na yan. So, yan. Tapos, lalagay ko lang to sa tawag dito, sa shaded area. Ayan. Lagyan ko kaya to ng taling ganun, iponi natin. So, ayan, grabe. Lambot na lambot yarn. So, after 3 days, tubigan ko na to. Parang gusto ko na din siyang putulin dito. Pero kakatanim lang eh. Saka na. Ayun. Gusto kong pakita sa inyo yung Tito Buns ko. Okay, naiinis sa itsura. Tingnan nyo naman. Ayun. So, that's it. Thank you for watching. So, that's my update for my afterglow. Nirepat ko na kasi chinek ko nga kung mayroong problema yung kanyang mga roots. Baka pwedeng nabubulok. Kaya hindi siya makakuha ng magandang tubig or may pest. So, nirepat ko na din para sigurado ako. At saka malaki yung pot niya. So, anong gagawin ko? So, konti lang po yung itutubig ko since malaki yung pot niya kasi baka pag sinobrahan ko ng tubig, malulunod talaga siya. So, ayan po ang aking update sa kanya and continue pa rin ang ating pag-update sa kanya sa mga susunod na mga araw or linggo. Ayan. So, dito na pa nagtatapos ang ating vlog. I hope mayroon ako na itulong na tips sa inyo kasi yung afterglow ko ay na sobrahan sa init. Ganyan. Yun yung palagi ko na nangyari sa kanya. So, thank you for watching and see you on my next video at Everything Nice at Mitch. Succulent love, your nurse Plantita saying God bless at laging mag-ingat!